Naunang nagising itong amo kong babae kaysa sa akin at pagkatapos siya na toothbrush at saka ng hilamos ay ginising din niya ako. Ang video na ito ay halos isang linggo na pero ngayon ko pa siya na voice over dai. Kung naalala niyo ang post ko noong Biyernes 11 o'clock ng umaga natulog yung amo kong babae tapos nagising alas 8 na ng gabi. Kumain ng hapunan 8:30 tapos 9:30 natulog na naman ulit kaya kinabukasan tingnan niyo sobrang aga nagising. Sabado day off nila kaya nag-alarm ako ng 6:30 pero nauna na siya nagising sa akin 6 o'clock at ginising niya ako dahil gutom na daw siya. Tapos ko naghilamos at saka nag-toothbrush, sinabihan ako ng amo kong babae na maglinis na lang ako dito sa sala dahil siya na lang daw ang gagawa ng parata para sa agahan namin. Pero inuna ako maglinis ng CR tapos maglaba kasi para maisampay na sa labas para mauga ka agad ba. At pagkatapos ko maglaba ay saka na ako naglinis dito sa sala. Habang gumawa ako dito ng chai, yung amo kong babae naman kumain na siya dahil gutom na siya at baka bababa yung sugar niya kapag hindi siya makakakain. Kaya sinabihan niya ako na mauna na daw siyang kakain pero sasabay siya sa amin iinom nitong chai kaya ginising namin ang amo kong lalaki mga 8 o'clock. Fast forward pagkatapos ng agahan at maghugas ng pinggan. Pumunta ako sa kwarto ng mga amo ko para maglinis pero bago ako naglinis, pinalitan ko muna ang bedsheet pero ito ng mga amo kong babae nakita na naman niya ako kaya tinulungan na naman niya ako dito. Ganito talaga yung amo kong babae, hindi siya makatingin sa akin kapag may ginawa ako kahit ka-video call niya yung alaga ko pero binigay niya sa amo kong lalaki yung cellphone at tinulungan niya ako dito. At dahil bored itong amo kong lalaki napagtripan na naman niya kami, tingnan niyo yung ginawa niyang magic o kuskus lang yan sa ulo tapos tumindog-tindog na yung buhok ko dyan tapos hindi pa siya kontento yung amo ko naman na babae yung pinagtripan niya. O, diba? Ganyan talaga yan siya kapag boring siya, kami yung mapagtripan at magic talaga yung gusto niyang gawin. Pagkatapos niya kami mapagtripan ay sinabihan niya ako na tulungan ko siyang dalhin itong tangke ng gasol sa sasakyan dahil magpatubil daw siya ba. Habang papunta kami ng sasakyan, sinabihan niya ako na i-edit ko kaagad yung magic para may maipost ako, may content ako ba. At sinabihan pa niya ako na marami pa daw siyang idea about prank o, diba? Pagdating namin dito sa sasakyan ay kami yung na-prank, hindi niya nadala yung susi. Bring the key. Very good. Kinalimutan yung susi. Paano kami mapasok sa sasakyan? Kinalimutan yung susi. Balik. Pumasok ako sa bahay at kinuha ko ang susi. Nasa likod lang man siya ng pintuan at bumalik din ako kaagad kasi sobrang init. Ang oras na ito ay alas 12 na siguro ng tanghali at nagmamadali din akong bumalik kaagad kasi mapagod yung amo kong lalaki. Kawawa naman, hindi nakapasok sa sasakyan dahil naiwan ang susi. O, diba? Sinong na-prank kayon, sir? Natuwa na sana ako dahil nakaganti na kami ng amo kong babae sa amo kong lalaki dahil pinrank niya kami tapos ayun ginudnod yung balon sa aming ulo, sa aming buhok na tumindog-tindog na pero kasali para ako sa na-prank kasi ako man yung kumuha sa susi at sobrang init dito sa labas. Sobrang init.